Kumusta po kayo mga minamahal kong taga-subaybay? Ito pong muli si Clara, kasama nyo sa Kilig at Luha. Sana ay handa na ang inyong mga puso. Dahil ang kwento natin ngayon ay susubok sa hangganan ng inyong pagtitimpi at pagpapatawad. Sabi nila, walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ang kapalit nito ay ang kinabukasan ng isang inosenteng bata. Pero paano kung ang taong wumasak sa puso mo noon ay siya ring tanging pag-asa mo ngayon? Handa ka bang lunukin ang iyong pride? O hahayaan mong lamunin ng galit ang natitirang pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Liana. Magnanakaw. Ilabas mo ang ninakaw mo. Huwag ka nang magmalinis, Liana. Para bang huminto ang ikot ng mundo ni Liana. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nararamdaman ang daan-daang matang nakatusok sa kanya sa loob ng maingay na warehouse. Ang sigaw ni Ma'am Veronica, ang kanyang manager, ay parang latigong humahampas sa kanyang dignidad sa harap ng lahat ng empleyado. Bago pa man makasagot si Liana, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang ibuhos ni Veronica ang laman ng bag ni Liana sa sahig. Gumulong ang baunang kanin, ang mumurahing lipstick, at ang isang halos pudpod ng pitaka. Wala ang mga mamahaling electronic parts na hinahanap nila. Nanginginig ang mga labi ni Liana. Ma'am Veronica, parang awa niyo na po. Wala po akong kinuha. Alam niyo pong kailangan ko ang trabahong ito para sa anak ko. Anak? Tumawa ng mapakla si Veronica. Ang tunog ay puno ng pangungutya. Lumapit ito nang dahan-dahan kay Liana. Ang suot na high heels ay tumutunog ng matalim sa sementadong sahig. Huwag mong gamitin ang anak mo sa drama mo, Liana. Alam nating lahat na kaya mong gawin ang lahat para sa pera. Di ba? Ganyan naman talaga ang mga katulad mo. Kapit sa patalim. Namula ang mukha ni Liana. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero ang isip niya ay na kay Ellie, ang anak niyang naghihintay ng gamot sa bahay. Kung sasagot siya, mawawalan siya ng trabaho. Kung mawawalan siya ng trabaho, paano na si Ellie? Napahawak na lang ng mahigpit si Liana sa gilid ng kanyang palda. Sa loob ng bulsa niya, ramdam niya ang maliit na litrato ng kanyang anak. Ito na lang ang nagpapatatag sa kanya. Security! Sigaw ni Veronica. Hindi pinapansin ang mga luhang namumuo sa mata ni Liana. Dalhin niyo ang babaeng to sa opisina. Tatawag ako ng pulis. Hindi lang termination ang aabutin mo, Liana. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Huwag po. Ma'am, huwag po pulis. Napaluhod si Liana. Hindi na inalintana ang hiya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Veronica. Maawa na po kayo. May sakit ang anak ko. Winasiwas ni Veronica ang kamay ni Liana na parang dumi. Bitawan mo ako. Nakakadiri ka. Akmang sisipain sana siya ni Veronica nang biglang bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Ang liwanag mula sa labas ay pansamantalang bumulag sa kanila. Isang boses ng lalaki, baritono, at puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw. Nagpatigil sa lahat ng bulungan. Anong nangyayari dito? Natahimik ang buong paligid. Maging si Veronica ay napaatras, mabilis na inayos ang kanyang buhok at damit. Dahan-dahang inangat ni Liana ang kanyang mukha, kahit na nanlalabo ang paningin dahil sa luha. Nakatayo sa may pintuan ng bagong dating, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig dahil sa sikat ng araw sa likuran niya. Pero kahit silaw ang mga mata ni Liana, kilalang-kilala niya ang tindig na yon. Ang paraan ng paghawak niya sa kanyang briefcase, ang bahagyang kunot sa kanyang noo. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Liana. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nawalan ng tunog. Wala na ang bulungan ng mga empleyado. Wala na ang matinis na boses ni Veronica. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng sarili niyang kaba. Mateo, 8 taon. 8 taong sinubukan niyang ibaon sa limot ang pangalang yon. 8 taong tiniis niyang huwag alamin kung nasaan ito, kung masaya ba ito, o kung natupad ba nito ang mga pangarap
na binuo nila noon sa Iloilo. At ngayon, sa pinakanakakahiyang sandali ng buhay niya, heto si Mateo, nakatayo sa harap niya, suot ang isang mamahaling suit na nagpapakita kung gaano nakalayo ang agwat ng mundo nila. Sir Mateo Reyes, mabilis na bati ni Veronica. Agad na nagbago ang tono nito. Mula sa pagiging mataray ay biglang naging malambing at profesional. Inayos pa nito ang kwelyo ng kanyang blouse. Pasensya na po sa gulo, sir. I was just handling a thief. Nahuli namin siyang nagnanakaw ng high-value components. Papatawag na sana ako ng pulis. Hindi sumagot si Mateo. Naglakad ito palapit ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang countdown ng isang bombang sasabog. Bawat hakbang ay pamilyar, pero ang lamig ng hangin na dala niya ay ibang-iba sa Mateo na minahal ni Liana noon. Nanatiling nakaluhod si Liana sa sahig. Ang mga tuhod ay nanginginig sa semento. Gusto niyang tumayo, gusto niyang tumakbo, pero napako siya sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, umaasa na baka sakaling makita siya nito, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang si Liana, ang babaeng dating mundo nito. Tulungan mo ako, Mateo. Hindi ako magnanakaw. Kilala mo ako. Sigaw ng isip ni Liana habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Huminto si Mateo sa tapat niya. Tumingala si Liana, sinalubong ang mga mata ng lalaking ama ng kanyang anak. Pero walang init, walang gulat, walang kahit anong bahid ang pagkilala. Ang mga mata ni Mateo ay parang yelo, blanko, matalim at mapanghusga. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa. Tila ba sinusuri ang isang dumi na kailangang linisin sa kanyang kumpanya. Sa halip na tulungan siyang tumayo o tanungin kung ayos lang siya, binitiwan ni Mateo ang mga salitang dumurog ng tuluyan sa natitirang pag-asa ni Liana. Ikaw ba? Malamig na tanong ni Mateo. Ang boses ay walang emosyon, yang magnanakaw na sinasabi nila. Napakalamig sa loob ng opisina ng Head of Security, pero pinagpapawisan ng malapot si Liana. Ang tanging naririnig sa kwartong iyon ay ang mahinang ugong ng aircon at ang marahas na tunog ng ballpen na tinatapik-tapik ni Mateo sa ibabaw ng mahogany table. Nakaupo si Mateo sa kanyang swivel chair, ang likod ay tuwid na tuwid, ang mukha ay hindi mabasa. Samantalang si Liana ay nakaupo sa dulo ng silya sa harap nito, nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na magkakalapat sa kanyang lap. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Suspension pending investigation. Basag ni Mateo sa katahimikan. Inusad niya ang isang pirasong papel sa tapat ni Liana. Ang boses niya ay formal, parang nakikipag-usap sa isang estranghero. Standard procedure ito, Miss Flores. Habang iniimbestigahan namin ang nawawalang inventory, hindi ka muna pwedeng pumasok. Miss Flores, ang tawag na yon ay parang sampal. Dati, siya lang ang Lian ni Mateo. Dati ang boses na yan ang bumubulong sa kanya ng pangako ng walang hanggan. Ngayon, para na siyang isang kaso na kailangang resolbahin at isara. Sir Mateo? Nanginginig ang boses ni Liana, hindi makatingin ng diretsyo. Wala po talaga akong kinuha. Alam ko pong masama ang tingin niyo sa akin dahil sa nangyari noon, pero hindi ako magnanakaw. Tumigil ang pagtapik ng ballpen. Dahan-dahang tumayo si Mateo at lumakad palapit sa bintana, nakatalikod kay Liana. Ang tingin ko sa'yo? Mapaklang tanong ni Mateo. Humarap siya muli, at sa pagkakataong ito, nakita ni Liana ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito bago muling napalitan ng galit. Huwag nating haluan ng personal na issue ang trabaho, Miss Flores. 8 taon na ang nakalipas, iba na ako ngayon, at mukhang ikaw pa rin ang dating Liana. Lumapit si Mateo, inilagay ang parehong kamay sa mesa at yumuko palapit sa mukha ni Liana. Amoy na amoy ni Liana ang pamilyar niyang pabango. Amoy ng ulan at mamahaling kolon. Sabi ni Veronica, kailangan mo ng pera.
Bulong ni Mateo. Ang bawat salita ay may diin. Ganyan ka naman talaga, hindi ba? Kapag gipit, gagawin ang lahat para sa pera. Kahit sino, iiwan. Kahit sino, lolokohin. Kumirot ang puso ni Liana. Gusto niyang isigaw ang totoo. Kailangan ko ng pera para sa anak mo, Mateo. Para sa buhay ng anak mo. Pero nai-imagine na niya ang sasabihin nito, na ginagamit lang niya ang bata, na sinungaling siya. Ang pride na natitira sa kanya ang pumigil sa kanyang dila. Kung hindi siya pinaniwalaan nito noon, bakit siya nito paniniwalaan ngayon? Pirmahan mo ito. Utos ni Mateo, tinuro ang suspension letter. Nanginginig ang kamay na kinuha ni Liana ang ballpen. Nang abutin niya ito, bahagyang nagdikit ang dulo ng kanilang mga daliri para silang nakuryente. Mabilis na binawi ni Mateo ang kamay niya, parang napaso. Napasinghap si Liana at napatingin sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang pormalidad. Nakita niya sa mga mata ni Mateo ang parehong pangungulila na nararamdaman niya, ang alaala ng mga gabing magkahawak kamay sila sa Iloilo, ang init ng balat sa balat. Pero agad ding nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Tumigas muli ang panga nito. Tinalikuran siya nito at bumalik sa pagtingin sa bintana. Sign it and leave. Security will escort you out. Pinirmahan ni Liana ang papel habang tumutulo ang luha sa ibabaw ng kanyang pangalan. Wala siyang choice. Wala siyang laban. Pagkalabas ni Liana ng pinto, dinampot ni Mateo ang kanyang telepono. Nanginginig din ang kanyang kamay. Ang galit na ipinakita niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang emosyon na ayaw niyang aminin. Pagkabagabag. Nagdial siya ng numero. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ang kabilang linya. "Hello, Ma?" sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa at seryoso. "Nandito siya. Nakita ko na siya." Samantala, tumatakbo si Liana pauwi sa kanilang maliit na inuupahang kwarto sa eskinita ng Pasay. Masikip ang kanyang dibdib, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Suspended siya. Walang sweldo. Paano ang gamot ni Ailey? Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng madilim at mainit na kwarto. "Ellie?" Tawag niya. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog na kinatatakutan niya sa lahat, ang mabilis at hapo na paghinga. Parang sipol na nanggagaling sa masikip na tubo. "Ellie!" Dali-daling lumapit si Liana sa kama. Namumutla si Eli. Pawis na pawis at habol ang hininga habang nakahawak sa dibdib. Ang maliit niyang inhaler ay nasa sahig, nakatumba. Dinampot ito ni Liana at inalog, walang laman. Ubos na. "Nay!" Hirap na bulong ni Eli, ang mata ay puno ng takot. "Hindi po. Ako, makahinga." Napahawak si Liana sa kanyang bibig para pigilan ng hikbi. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at ang ama ng batang ito, ang kaisa-isang taong makakatulong sana sa kanila, ay ang taong kasisipa lang sa kanya palabas ng opisina. Nagkukumahog si Liana palabas ng botika. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at nanginginig. Kulang pa ng 500, bulong niya sa sarili, habang pilit na binibilang ang mga barya at gusot na papel sa kanyang pitaka. Ang presyo ng inhaler ay parang presyo na rin ng buhay ni Eli sa oras na yon. Sinubukan niyang lumapit sa tindahan ni Aling Tess sa kanto. Ang suki niyang laging inuutangan. Pero pagkakita pa lang sa kanya ng matanda, agad itong umiwas ng tingin at nagkunwaring busy sa pag-aayos ng mga dilata. "Pasensya na, Liana," sabi ni Aling Tess, hindi makatingin ng diretso. "Nabalitaan kasi namin, yung sa warehouse, mahirap na. Baka hindi ka na makabayad." Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Liana. Ang bilis ng balita. Sa mga mata ng kapitbahay, hindi na siya ang masipag na nanay. Isa na siyang kriminal. Wala na siyang oras. Tumatakbo ang oras at bawat segundong lumilipas ay bawat hiningang kinakapos kay Eli.
Napapahawak si Liana sa kanyang leeg. Doon nakasabit ang huling bagay na may halaga sa kanya. Isang kwintas na silver. May maliit na pendant na hugis araw. Ito ang regalo ni Mateo noong nakapasa ito sa board exam. 8 taon na ang nakararaan. Ikaw ang araw ko, Lian. Sa'yo lang iikot ang mundo ko. Sabi nito noon. Ito na lang ang natitirang koneksyon niya sa lalaking minahal niya. Pero sa pagitan ng alaala at buhay ng anak niya, walang pagdadalawang isip. Pumasok si Liana sa pawn shop sa kabilang kalsada. Mabilis ang naging transaksyon. Walang sentimentalidad ang appraiser. Tinanggap niya ang pera na wala pa sa kalahati ng tunay na halaga nito at tumakbo pabalik sa butika. Pag-uwi niya ng bahay, agad niyang ibinigay ang inhaler kay Eli. Ilang minuto nang nakabibinging katahimikan ang dumaan bago unti-unting kumalma ang paghinga ng bata. Nawala na ang tunog sipol sa dibdib nito. Nakatulog si Eli sa pagod, pero mahigpit pa rin ang hawak sa laylayan ng damit ni Liana. Nagluto si Liana ng lugaw, mas maraming tubig kaysa bigas. Nang magising si Eli, sinubuan niya ito ng dahan-dahan. "Nay, kumain na po kayo?" Tanong ni Eli, ang boses ay mahina pa rin. Ngumiti si Liana, kahit kumukalam ang sikmura niya sa gutom. Hinaplos niya ang pawisang noo ng anak. "Oo naman, nak. Busog pa ako. Kumain ako sa trabaho kanina." "Ubusin mo yan para lumakas ka." Hindi alam ni Liana, sa labas ng pawn shop kanina, may isang pares ng mata ang nakamasid sa kanya. Pumasok si Mateo sa loob ng pawn shop ilang minuto matapos umalis si Liana. Ang puso niya ay puno ng hinala. Saan siya kumuha ng pera? Sa nakaw ba? Anong sinangla ng babaeng kakalabas lang? Tanong ni Mateo sa appraiser sabay pakita ng kanyang ID. Inilabas ng appraiser ang isang plastic na supot. Nasa loob ang silver na kwintas. Natigilan si Mateo. Kinuha niya ang kwintas. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahawakan ang pendant na hugis araw. Naalala niya kung paano niya ito inipon mula sa allowance niya noon. Naalala niya kung paano nagniningning ang mga mata ni Liana nang isuot niya ito sa leeg ng dalaga. Bakit? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa isip niya. Kung nagnakaw siya ng milyon sa kumpanya, bakit kailangan niyang isangla ito sa halagang barya lang? Isang magulo at masakit na palaisipan. Hawak-hawak ni Mateo ang kwintas. Tila ba gusto niyang maramdaman ang init ni Liana doon nang biglang may nagsalita sa likuran niya siya. "Oh, Mateo? Nandito ka lang pala." Si Veronica. Nakatayo ito sa may pintuan ng pawn shop, nakahalukip-kip at may mapaglarong ng ngiti sa labi. Lumapit ito at tiningnan ang kwintas na hawak ni Mateo. "Ayan ba ang ebidensya?" Tanong ni Veronica. Ang boses ay puno ng lason. "Nakita mo na? Baka yan yung mga ninakaw niya na unti-unti niyang binibenta. She's really good at acting desperate, isn't she?" Tiningnan ni Mateo ang kwintas, tapos kay Veronica. Ang pagdududa na kani-kanina lang ay sumibol sa puso niya ay unti-unting natabunan ulit ng mga salita ni Veronica. Mahigpit niyang kinuyom ang kwintas sa kanyang palad hanggang sa bumaon ito sa kanyang balat. "Let's go!" Malamig na sabi ni Mateo. "I need more proof." Kinabukasan, muling nagpunta si Liana sa warehouse. Kailangan niyang kausapin si Mateo kahit pa ipagkait nito ang kanyang pakikinig. Kailangan niyang malaman kung ano ang susunod na hakbang, kung may pag-asa pa bang maibalik ang trabaho niya. Pagpasok niya sa gate, napansin niyang kakaiba ang atmosphere. Mas maraming security guards kaysa dati. Nakatayo si Veronica sa labas ng opisina nito, nakahalukip-kip at may mapagmataas ng ngiti. Sa tabi nito, nakatayo ang isang lalaking hindi pamilyar kay Liana, mukhang pulis. "Miss Flores!" Tawag ni Veronica. Ang boses ay sadyang malakas para marinig ng lahat sa paligid. "Sa wakas, mayroon na kaming matibay na ebidensya laban sa'yo." Nanlamig muli ang buong katawan ni Liana. "Ebidensya? Ano pong pinagsasabi niyo, ma'am?" Lumapit ang lalaking pulis kay Liana. Hawak ang isang maliit na clear plastic bag.
Sa loob nito ay may mga piraso ng electronic components, ang mismong mga nawawalang parts mula sa inventory. Nakita namin ito sa locker mo kanina, Miss Flores, sabi ng pulis. Ang tono ay professional pero puno ng pagdududa. Bagay na bagay sa mga nawawalang items. Mukhang malinaw na ang kaso mo. Hindi makapaniwala si Liana. Locker ko? Imposible. Hindi akin yan. Paanong naging imposible? Singit ni Veronica. Tumatawa ng mahina. Nang minsan akong nagdala ng personal na gamit sa opisina, napadaan ako sa tapat ng locker mo. Nakabukas ng bahagya. Napansin ko lang na parang may di kaaya-ayang tingnan sa loob. Kaya kinausap ko ang security na i-check at ayon, nakita ang mga ninakaw mo. Ang bawat salita ni Veronica ay parang tinik na tumutusok sa puso ni Liana. Ang locker na nakabukas ng bahagya, imposibleng mangyari iyon. Palagi niya itong sinisiguradong nakalock. Hindi po totoo yan. Halos pabulong na, sabi ni Liana. Ang mga mata ay naghahanap ng tulong kay Mateo na ngayon ay nakatayo sa may hallway, tahimik na nanonood. Pero si Mateo, sa pagkakataong ito, ay parang manhid na. Ang mukha nito ay blanko, walang emosyon. Tinitingnan lang nito ang mga piraso ng components sa plastic bag. Tapos si Liana, bakit ka tatakbo kung hindi ka nagkasala? Biglang tanong ni Mateo. Ang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Ito ang unang beses na nagsalita ito sa kanya mula kahapon. Hindi po ako tatakbo, sagot ni Liana. Tumayo ng tuwid kahit nanginginig. Pero kinakailangan ko pong asikasuhin ang anak ko. May sakit po siya, Sir Mateo. Baka po, kung pwede lang, manghiram ng gamot. Gamot? Veronica smirked. Or pera para sa gamot na ibebenta mo rin naman pala? Pinigilan ni Liana ang sarili na magsalita. Alam niyang sinadya ito ni Veronica. Alam niyang hinuhuli siya nito. Kailangan kong umuwi, sabi ni Liana, desperado nang umalis sa sitwasyon. Mataas po ang lagnat niya. Hindi ka aalis, sabi ng pulis. Hinawakan nito ang braso ni Liana. Kailangan ka naming samahan sa presinto para sa karagdagang katanungan. Hindi! Sigaw ni Liana, pilit na kumakawala. Ang imahe ni Eli na mag-isa sa kwarto, naghihingalo, ay bumabagabag sa kanya. Please, kailangan kong umuwi. Anak ko. Nagpatuloy ang pagpupumiglas ni Liana. Pero ang pulis ay mas malakas. Nagkagulo. Sa gitna ng pagpupumiglas, narinig ni Liana ang isang tinig na nagmumula sa kalayuan. Parang tinig ng bata. Nay? Nanlaki ang mga mata ni Liana. Kahit malayo at mahina, sigurado siyang si Eli, yun. Eli. Sa sobrang pagmamadali at pag-aalala, natulak ni Liana ang pulis na naging sanhi para mawalan ito ng balanse at matapilok. Nakita niya ang pagkakataon. Tumakbo si Liana palabas ng warehouse, hindi alintana ang mga sigaw sa likuran niya. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang masigurado na ayos lang si Eli. Ang pinakamalaking takot niya ay natupad. Nang makarating siya sa kanilang tinitirhan, ang pinto ng kanilang kwarto ay bahagyang nakaawang. Madilim sa loob. Walang tunog. Eli? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Walang ilay. Ang tanging naroon ay ang maliit niyang kama, ang nakatumbang inhaler, at isang malinis na tuwalya na nakalupis sa unan. Nagmamadali si Liana na tumakbo papunta sa kusina ng kapitbahay nila na si Aling Nena. Si Aling Nena ang kasama ni Eli habang siya ay nagtatrabaho. Pagbukas niya ng pinto ng kusina, nakita niya si Aling Nena na naglilinis ng mesa. Pero ang nakapagpatigil sa kanya ay ang dalawang tao na nakaupo sa maliit na mesa, si Mateo at sa tabi nito, isang babaeng matanda na hindi niya nakilala. Nakahawak si Elise sa kamay ng matandang babae. Nakangiti ito, malusog at masigla. Nay, tawag ni Eli.
Tumakbo papalapit kay Liana. Napalitan ang pagkabigla at takot ni Liana ng matinding pagtataka. Hinawakan niya ang pisngi ni Eli. Eli? Ayos ka lang? Anong nangyayari dito? Sumagot ang matandang babae. Ang boses ay kalmado, pero may bigat ng awtoridad. Ako si Tita Mercy, ina ni Mateo, at siya ang iyong ama, Eli. Tiningnan ni Liana si Mateo. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi maintindihang emosyon, galit, pagtataka, at isang bagay pa na hindi niya mabasa. Pinuntahan siya ng security mo dito kanina, Miss Flores, sabi ni Mateo. Ang boses ay mahina, pero maririnig. Nang malaman nilang mag-isa lang siya sa bahay habang ikaw ay nasa presinto, kinuha siya ng DSWD para sa iyong temporary custody. Ang DSWD, Department of Social Welfare and Development. Ibig sabihin, pwede siyang mawalan ng karapatan kay Eli? Pero si Tita Mercy, naguguluhang tanong ni Liana. Ako ang nag-volunteer na mag-alaga sa kanya pansamantala. Sabi ni Tita Mercy, hindi inaalis ang tingin kay Liana. Habang iniimbestigahan ang kaso mo, kailangan kasing masiguro na may sapat kang kakayahan para mag-alaga ng bata, lalo na't may problema ka sa trabaho. Naramdaman ni Liana ang mga mata ni Mateo na nakatutok sa kanya. Tila ba sinusuri nito ang bawat kilos niya, ang bawat salita niya. Alam niyang nagsisimula ng mabuo ang piraso ng puzzle sa isip nito, pero hindi pa rin niya alam kung ano ang tunay na katotohanan. Biglang narinig ni Liana ang mahinang tunog ng sirena mula sa malayo, papalapit. Mukhang hindi pa tapos ang investigasyon, sabi ni Mateo. Ang tingin ay diretso pa rin kay Liana. Pero sa ngayon, mukhang kailangan mong sumama sa amin. Nandito pala ang magaling na ina, bungad ni Veronica, habang pumapasok sa masikip na looban, kasunod ang dalawang pulis. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila hindi nababaagay sa amoy ng alikabok at pawis sa lugar ni Liana. Napaatras si Liana, yakap-yakap ng mahigpit si Eli. Nasa likuran nila si Aling Nena at Tita Mercy. Si Mateo naman ay nakatayo sa gitna, tila isang pader na naghihiwalay sa dalawang panig. Ma'am Veronica, mabilis na sabi ni Liana. Ang boses ay may halong takot at pakiusap. Parang awa niyo na po. Huwag dito. Huwag sa harap ng anak ko. Anak? Tinaasan ng kilay ni Veronica si Liana, sabay tingin ng matalim kay Eli. Oh, ito pala ang batang ginagamit mo pang drama. Cute. Sayang. Magnanakaw ang nanay. Tama na yan, Veronica. Saway ni Mateo. Ang boses niya ay seryoso, pero nakatuon ang paningin niya sa paligid. Ito ang unang beses na nakatapak si Mateo sa tinitirhan ni Liana. Isang maliit na kwarto, halos kasing laki lang ng banyo niya sa kondo. Mainit. Walang aircon. Ang dingding ay may mga bitak na. Sa isang sulok, nakatambak ang mga gamot at nebulizer na luma na. Kumirot ang dibdib ni Mateo. Kung nagnakaw siya ng milyon, bakit ganito pa rin ang buhay nila? Nasaan ang pera? Search the room, utos ni Veronica sa mga pulis. Siguradong tinatago niya dyan ang iba pang ebidensya. Wag po. Sigaw ni Liana ng akmang hahalughugin ng mga pulis ang maliit nilang cabinet. Mga damit lang po ng bata yan. Pero hindi nakinig ang mga pulis. Ibinuhos nila ang laman ng cabinet. Nagkalat ang mga damit ni Eli, mga lumang t-shirt, mga shorts na kupas na. Walang alahas, walang pera, walang gadgets. Nagsimulang umiyak si Eli. Ang iyak niya ay hindi malakas, kundi parang humuhuni. Wheezing. Napansin agad ito ni Liana. Ellie? Anak? Hindi po. Ako. Makahinga. Namimilipit na, sabi ni Eli, habang sapo-sapo ang dibdib. Namumutla ang kanyang mga labi. Nagpanik si Liana. Kinuha niya ang inhaler sa bulsa, pero nang itutok niya ito sa bibig ni Eli, walang lumalabas na gamot. Ubos na naman?
Acting. Irap ni Veronica habang pinapaypayan ang sarili. Oscar-worthy performance. Hulihin niyo na kasi yan para matapos na. Hindi siya uma-acting. Sigaw ni Liana. Ang luha ay umaagos na. Inaatake siya ng hika. Kailangan niya ng ospital. Lumapit si Mateo. Nakita niya ang pamumutla ng bata. Nakita niya ang hirap sa bawat paghigop nito ng hangin. At sa sandaling iyon, parang may kung anong alaala ang bumalik sa kanya. Tinitigan niya si Ellie. Ang hugis ng mata nito, ang paraan ng pagkuyom nito ng kamao habang nasasaktan. Kamukhang kamukha ko siya. Ang isip ni Mateo ay nagtatalo. Imposible, sabi ni Mama, nagpakasal si Liana sa iba. Ang isip ni Mateo ay nagtatalo. Imposible, sabi ni Mama, nagpakasal si Liana sa iba. Sabi niya, masaya na sila sa ibang bansa. Pero bakit ang lukot ng noo ng batang ito? Ang hugis ng kanyang ilong ay parang refleksyon ko sa salamin nung bata pa ako. Biglang namutla ng husto si Ellie. Ang maingay na huni sa kanyang dibdib ay biglang tumahimik. Isang nakakatakot na katahimikan. Bumagsak ang maliit na katawan ng bata sa bisig ni Liana. Nawalan ito ng malay. Ellie, anak, gumising ka. Tili ni Liana. Tinatapik-tapik ang pisngi ng anak. Ang takot sa boses niya ay tumagos sa buto ni Mateo. Tama na yan. Hulihin niyo na kasi. Utos pa rin ni Veronica. Walang pakiramdam. Habang tinitingnan ng kanyang manicured nails. Dinadala niyo lang kami sa drama niyo. Tumayo ka na dyan, bata. Tumahimik ka, Veronica. Ang sigaw ni Mateo ay dumagundong sa maliit na kwarto. Parang kulog na nagpatigil sa lahat. Sa mga pulis, kay Veronica, at pati sa pag-ikot ng mundo ni Liana. Hindi na nag-isip si Mateo. Kumilos ang katawan niya bago pa man makasunod ang utak niya. Lukso ng dugo. Iyon lang ang maipapaliwanag niya. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi ni Liana. Akin na siya, sabi ni Mateo. Akmang kukunin ng bata. Huwag. Huwag mong hawakan ang anak ko. Sigaw ni Liana. Yakap ng mahigpit si Ellie at pilit na inilalayo kay Mateo. Ang mata niya ay nanlalaki sa takot. Hindi lang dahil sa sakit ni Ellie, kundi dahil sa takot na malaman ni Mateo ang totoo. Parang awa mo na, o wag siya. Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Liana. Mahigpit. Liana, mamamatay siya kung hindi natin siya dadalhin sa ospital. Bulyaw ni Mateo, ang mga mata ay nag-aapoy sa urgency. Wala kang sasakyan, wala kang pera. Hahayaan mo ba siyang mamatay dahil lang sa pride mo? Dahil lang sa galit mo sa akin? Natigilan si Liana. Tiningnan niya ang anak na nangingitim na ang labi. Tiningnan niya si Mateo. Wala na ang yelo sa mga mata nito. Ang nakikita niya ngayon ay takot. Takot para sa bata. Sa isang iglap, natalo ng pagiging ina ang kanyang takot. Dahan-dahang lumuwag ang yakap ni Liana. Mabilis pa sa 4:00. Binuhat ni Mateo si Ellie. Ang gaan-gaan ng bata. Masyadong magaan para sa edad nito, isip ni Mateo, at kumirot ang puso niya. Sir Mateo, teka lang. Yung warrant. Habol ng pulis, akmang haharangin sila. Fuck the warrant. Mura ni Mateo. Bagay na hindi niya ginagawa. Ang mukha niya ay madilim at nakakatakot. Tinalikuran niya si Veronica at ang mga pulis. Kung mamatay ang batang ito, dahil sa inyo, sisiguraduhin kong kayo ang makukulong. Binalingan niya si Liana na nanginginig pa rin sa sahig. Sumunod ka sa akin, Liana. Ngayon na. Sasakay ka sa kotse ko. Patakbong lumabas si Mateo bitbit si Ellie habang si Liana ay humahagulgol na sumusunod sa likuran. Naiwan si Veronica sa loob ng masikip na kwarto, nakanganga at namumula sa galit, habang si Tita Mercy ay tahimik na nakamasid sa pag-alis ng kanyang anak at apo. May kakaibang kislap sa mga mata ng matanda, isang halo ng kaba at konsensya. Humaharing ang makina ng sasakyan ni Mateo habang binabaybay nila ang EDSA. Nilalabag niya ang lahat ng traffic light,
Hindi iniinda ang busina ng ibang sasakyan. Ang mahalaga lang ay ang batang nasa kandungan ni Liana sa backseat. Sa rearview mirror nakikita ni Mateo ang refleksyon ni Liana. Yakap-yakap nito si Ellie. Ang mukha ay basang-basa ng luha habang bumubulong ng paulit-ulit na dasal. Kumapit ka anak. Malapit na tayo. Please, huwag kang bibitaw. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang bigat sa dibdib niya ay hindi lang dahil sa adrenaline. May kung anong kirot siyang nararamdaman tuwing naririnig niya ang bawat hirap na paghinga ni Ellie. Parang siya ang nahihirapan. Parang siya ang hindi makahinga. Pagdating sa ospital, binuhat agad ni Mateo si Ellie at tumakbo papasok sa emergency room. Nurse! Emergency! Sigaw niya, ang boses ay puno ng takot na hindi niya maintindihan. Agad na pinalibutan ng mga doktor at nurse ang bata. Inilagay si Eli sa stretcher at kinabitan ng oxygen. Napalayo si Liana, nanginginig, habang pinapanood ang anak na kinakabitan ng kung ano-anong aparato. Lumapit ang resident doctor. Hawak ang clipboard. Kailangan naming malaman ang medical history ng pasyente. Mabilis na tanong ng doktor. May history ba ng asthma sa pamilya? Allergies? Anong gamot ang huling tinake niya? Wala. Wala kaming pambili ng gamot. Humahagulgol na sagot ni Liana. Ang boses ay basag na basag. Salbutamol lang po ang gamit niya dati. Any allergies? Mahalaga ito bago kami magbigay ng steroids. Tanong ulit ng doktor. Natigilan si Liana. Tumingin siya kay Mateo na nasa tabi niya. Tapos sa doktor. Sa hipon at sa penicillin. Natigilan si Mateo. Parang tumigil ang oras. Penicillin? Ulit ni Mateo. Ang boses ay halos pabulungi. Tumingin siya sa doktor nang wala sa sarili. Allergic din ako sa penicillin at severe asthmatic din ako noong bata ako. Tumingin ang doktor kay Mateo, tapos kay Ellie, tapos balik kay Mateo. Isang tingin na puno ng pagkaunawa. Hereditary ang asthma, sir. Kadalasan, namamana sa ama. We'll proceed with the treatment taking note of the allergies. Umalis ang doktor para asikasuhin si Ellie. Naiwan si Mateo at Liana na nakatayo sa gitna ng magulong ear. Dahan-dahang lumingon si Mateo kay Liana. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Nagmamakaawa na sana mali ang hinala niya, pero umaasa rin na sana tama. Liana! Tawag niya. Pero hindi makatingin si Liana. Nakayuko ito, yakap ang sarili. Parang batang nahuli sa isang malaking kasalanan. Ang pag-iwas niya ay mas malakas pa sa anumang sagot. Ilang oras ang lumipas. Nailipat na si Eli sa isang private room na binayaran ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. Mahimbing na ang tulog ng bata. Maayos na ang paghinga. Nakatayo si Mateo sa labas ng salamin na bintana ng kwarto. Pinagmamasdan niya si Ellie. Ngayong payapa na ang mukha ng bata, mas lalong lumitaw ang katotohanan. Ang haba ng pilikmata, ang hugis ng tenga, pati ang maliit na nunal sa leeg, na parehong-pareho ng sa kanya. 8 taon, bulong ng isip ni Mateo. 8 taon akong nagalit sa Liana. Akala ko, ipinagpalit mo ako. Akala ko, hindi sapat ang pagmamahal ko. Yun pala. May binubuhay kang kapirasong parte ng pagkatao ko. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit sa paglilihim ni Liana. Galit sa sarili niya dahil naniwala siya sa mga sabi-sabi. At higit sa lahat, isang matinding panghihinayang. Lalapitan na sana niya si Liana na nakaupo sa bench sa labas ng kwarto ni Ellie nang biglang bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas doon si Veronica. Nakangiti ng matamis pero may pait sa mga mata. Sa tabi niya, naglakad ang isang matandang babae na may tindig at gilas, si Tita Mercy, ang nanay ni Mateo. Para bang bumalik sa dati ang tibok ng puso ni Liana. Nagulantang siya. Bakit sila nandito? Diretso ang lakad ni Tita Mercy patungo kay Liana. Ang mata nito
ay matalim at puno ng hinanakit. Kaya pala, sabi ni Tita Mercy, ang boses ay mahina pero punong-puno ng lamig. Kaya pala nagmamadali ang anak ko. Hindi pa rin pala nagbabago ang diskarte mo, Liana. Napakunot ang noo ni Liana. Tita Mercy? Tita? Tumawa ng mapakla si Tita Mercy. Anong tita? Hindi ka na parte ng pamilya namin. Matagal na. Lumingon si Tita Mercy kay Mateo na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Liana. Ang mukha ay kunot na kunot sa pagtataka. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagdating ng ina at ang mga salita nito. Anong nangyayari dito, ma? Tanong ni Mateo. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa ina at kay Liana. Hindi pinansin ni Tita Mercy ang tanong ng anak. Muli nitong hinarap si Liana. Ang tingin ay matalim na matalim. Akala ko ba lumayo ka na? Akala ko ba pinili mo ang pera kaysa sa anak ko? Bakit ngayon? Bakit ngayon bumabalik ka pa rin sa buhay niya? Bawat salita ni Tita Mercy ay parang sundang na humihiwa sa puso ni Liana. Kinuha mo na ang lahat sa kanya noon. Pati ba naman ngayon? Ang kapayapaan niya? Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Liana. Ang sakit ng nakaraan ay biglang nagbalik. Naalala niya ang araw na lumapit sa kanya. Si Tita Mercy inalok siya ng malaking halaga para iwan si Mateo para hindi maging hadlang sa kinabukasan ng lalaki. Hindi ko po siya kinuha. Mahina niyang sagot. May anak po kami. Anak? Ulit ni Veronica. May bahid ng panunuya sa boses. Sino ang maniniwala sa iyo, Liana? 8 taon ka nang walang balita. Tapos ngayon, may anak ka na biglang ipapasa kay Mateo? Kung nagnakaw ka ng pera, hindi na imposibleng magnakaw ka rin ng anak. Para bang nagkaroon ng koneksyon ang lahat sa isip ni Mateo? Ang mga salita ni Veronica, ang mga pahiwatig ni Tita Mercy, ang mga mata ni Eli na kamukha niya, ang allergy sa penicillin, ang asthma. Tiningnan ni Mateo ang ina. Nakita niya ang kaba at panginginig sa mga mata ni Tita Mercy. Isang kaba na hindi karaniwan sa kanyang matigas na ina. Anong sinasabi mo, ma? Tanong ni Mateo. Ang boses ay bumaba, puno ng hinala. Anong pinag-usapan niyo ni Liana noon? Bakit sinasabi mong kinuha niya ako sa'yo? Hindi makasagot si Tita Mercy. Namutla ito. Dahil gusto niyang bumalik sa buhay mo, Mateo, mabilis na singit ni Veronica. Sinubukang takpan ang pagkakagulo ni Tita Mercy. Gusto niyang gambalain ang kasal niyo. Pero huli na. Sa sandaling iyon, papalabas ang doktor ni Eli mula sa kwarto. Hawak ang isang maliit na folder. Mr. Reyes, Ma'am Flores, bati ng doktor. Maganda ang resulta ng initial test. At sa DNA test, biglang tumahimik ang lahat. Ang bawat salita ay parang nabitin sa hangin. Nagtinginan ang lahat. Sina Liana, Mateo, Veronica at Tita Mercy, lahat ay nakatutok sa doktor. Ang mga puso ay huminto sa pagtibok. Positibo, Mr. Reyes, sabi ng doktor. Ngumiti. Ikaw ang ama ng pasyente. Congratulations. Positibo, Mr. Reyes. Ikaw ang ama ng pasyente. Congratulations. Di umalis ang doktor na may ngiti sa labi. Naiwan ang 4 na tao sa hallway. Napakatahimik. Ang bawat isa ay tila nakarinig ng sarili nitong bomba. Si Mateo, nakatulala. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang congratulation ng doktor ay parang sampal sa kanya. 8 taon. Isang anak. At siya, naniwala siya sa kasinungalingan. Si Veronica, namumutla. Ang mga labi ay nanginginig sa galit. Ang kanyang plano ay gumuho. Ang kanyang laro ay nabunyag. Si Tita Mercy nanginginig, halos hindi makatayo. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Ang kanyang lihim ay nabuking. At si Liana, nakatingin kay Mateo, ang mga mata ay puno ng luha. Halo-halong ginhawa at takot. Ang totoo ay lumabas.
Pero paano ngayon? Mateo, bulong ni Liana, akmang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi lang sa galit, kundi sa matinding sakit at pagtataksil. Tiningnan niya si Liana, tapos si Veronica, at sa huli, ang kanyang ina. Anong ibig sabihin nito, Ma? Hinarap ni Mateo ang ina. Ang boses ay mababa, pero puno ng panginginig. Sinabi mong ipinagpalit niya ako sa pera. Sinabi mong nagpakasal na siya sa iba. Pero ang totoo, may anak kami. Bakit ka naglihim? Hindi makasagot si Tita Mercy. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mateo, para sa'yo yun, anak. Para sa kinabukasan mo. Kinabukasan ko? Bumulalas si Mateo. Ang galit ay unti-unting lumalabas. 8 taon, Ma. 8 taon akong nabuhay sa paniniwalang wala akong pamilya. 8 taon akong nagtrabaho ng mag-isa na walang dahilan. At ngayon, malalaman kong may anak pala ako sa babaeng minahal ko na dahil lang sa'yo, Ma, kaya siya lumayo. Mateo, huwag kang magpadala sa drama niya. Biglang singit ni Veronica, desperadong ilihis ang usapan. Malinaw na ginagamit ka lang niya. Siguradong ipinanganak niya lang ang bata para manghingi ng sustento. Kaya nga itinago, di ba? Para biglang ilitaw kapag kailangan niya ng pera. Ang mga salita ni Veronica ay parang kutsilyo. Parang nagising si Liana mula sa pagkakatulala. Ang takot na yon, ang hiya na yon. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Liana. Ang luha ay umaagos na. Hindi ko po ginagamit si Ellie. Kung gusto ko ng pera, sana noon ko pa po ipinaglaban. Sana noon ko pa po sinabi kay Mateo. Pero hindi. Pinili ko pong lumayo dahil napatigil si Liana. Tiningnan niya si Tita Mercy. Dahil ayaw niyong maging hadlang ako sa kinabukasan ng anak niyo. Dahil sabi niyo, hindi ako karapat-dapat. Dahil sabi niyo, wala akong maibibigay kay Mateo. Biglang umiyak ng malakas si Tita Mercy. Nagsisinungaling ka. Hindi yan totoo. Mateo, huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka niya. Pero huli na. Ang mga mata ni Mateo ay nakatitig sa kanyang ina na ngayon ay halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Nakita niya ang pagkagulat. Nakita niya ang takot. Ang mga mata ng ina na noon ay matigas. Ngayon ay basang-basa ng luha. Luha ng pagsisisi o ng pagkabuking. Binalingan ni Mateo si Liana. Ang galit ay unti-unting napapalitan ng panghihinayang. Ang sakit sa mga mata ni Liana ay totoo. Ang kanyang pagmamakaawa ay totoo. At ang bata sa kwartong iyon, totoo. Kahit totoo na anak mo si Ellie, hindi yan magpapabago sa katotohanang magnanakaw siya. Sigaw ni Veronica. Naghahanap ng huling bala. Hulihin niyo na siya. May warrant na sa kanya. Mateo, huwag mong protektahan ang isang kriminal. Warrant? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tiningnan niya si Veronica. Anong warrant? Hindi pa tapos ang investigasyon. Nagsinungaling ako noon, Mateo. Bulong ni Tita Mercy, ang boses ay nanginginig. Ayaw kong makasira siya sa'yo. Ipinangako niya sa akin na lalayo siya. Pero hindi ako kumuha ng pera. Hindi siya kumuha ng pera. Biglang tumayo si Liana. Ang kanyang katawan ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay matapang. Wala na akong sasabihin. Hindi ako magnanakaw. Kung gusto niyo akong hulihin, sige. Pero hindi niyo ako mapipigilan na alagaan ang anak ko. Lumakad si Liana patungo sa kwarto ni Ellie. Hindi niya kayang manatili sa harap ng mga taong ito, sa harap ng mga kasinungalingan, sa harap ng sakit. Liana, saan ka pupunta? Tanong ni Mateo, akmang hahabol. Uuwi kami ng anak ko. Mariing sagot ni Liana, walang lingon-likod. Kahit saan, basta malayo sa inyo. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa pamilya niyo. Hindi ko kayang bigyan ng pamilya ang anak ko kung ang pamilyang yun ay puro kasinungalingan at pananakit. Hindi. Hindi mo siya pwedeng dalhin.
Sigaw ni Tita Mercy. Apo ko siya. Pulis! Hulihin niyo na siya! Sigaw ni Veronica. Lumapit ang dalawang pulis. Akmang hahawakan ng pulis si Liana nang biglang humarang si Mateo. Wala kayong huhulihin, malamig na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay matigas, nakatutok sa mga pulis. Ako ang boss dito. Walang aalis na may kaso at walang aalis na walang hustisya. Pero huli na. Sa likod ng mga pulis, nakita ni Liana ang isang lalaki na may daladalang sobre. Lumapit ito at ibinigay kay Mateo. Isang sulat. Mula sa Department of Social Welfare and Development, bumalik ang takot kay Liana. Ang DSWD, hawak ni Mateo ang sulat mula sa DSWD. Binasa niya ito. Nagkumot ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki sa galit. Violation of child neglect and abandonment? Bulong ni Mateo, ang boses ay puno ng panginginig. Tiningnan niya si Veronica. Ikaw ang nagsumbong sa DSWD, di ba? Ngumiti si Veronica, isang nangiting mapanukso. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Mateo. Kailangan kong siguraduhin na walang magnanakaw sa kumpanya natin at walang pabaya na magulang na nagtatago ng anak sa'yo para sa kapakanan mo at para sa bata. Kapakanan ko? Bumulala si Mateo. Nilukot niya ang sulat. Alam mong niloloko mo lang ako. Ito ang plano mo? Para mawalan ng karapatan si Liana sa anak namin? Anak niyo? Tumawa si Veronica. Mateo, mag-ingat ka. Baka pati ang posisyon mo sa kumpanya makuha ng ibang tao. Ang isang reyes na protektor ng magnanakaw at pabaya, hindi maganda sa reputasyon. Sa mga oras na yon, tanging ang kapakanan ni Eli ang nasa isip ni Liana. Alam niyang kapag kinasuhan siya ng DSWD, mawawala sa kanya ang anak. Ang takot na yon ay mas matindi pa sa takot na makulong. Mateo, nanginginig ang boses ni Liana. Parang awa mo na. Huwag mong hayaang mangyari to. Hindi ako pabaya. Ginagawa ko ang lahat para kay Eli. Pero ang tingin ni Mateo ay hindi na sa kanya. Nakatingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay halos mapaupo na sa bench dahil sa sobrang nerbiyos. Ma, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng kirot. Bakit? Bakit ka naglihim? Bakit mo hinayaan na mangyari to? Ang anak ko, ma. Ang apo mo. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Na gusto ko ng pamilya. Tumingin si Tita Mercy sa anak. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ayaw kong masira ang kinabukasan mo, Mateo. Bata ka pa noon. Mayaman ka, may pinag-aralan. Si Liana, anak ng mangingisda. Hindi ko nakita na magiging karapat-dapat siya para sa'yo. Kaya mo sinabi sa akin noon na ayaw mong makasira ako sa'yo. Bulong ni Liana, ang luha ay umaagos na. Kaya mo sinabi sa akin na ang hirap mong abutin, na hindi tayo bagay, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mama mo. Nagulat si Mateo. Nilingon niya si Liana. Ang sakit sa boses niya ay totoo. Ang katotohanan ay unti-unting nabuo sa isip niya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatago. Sabi niya, kung mahal ko raw po kayo, Mateo, patuloy ni Liana, diretsyong nakatingin sa ina ni Mateo, ay lalakad ako palayo para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Para hindi ako maging hadlang sa mga pangarap nyo, pinili ko po ang magsakripisyo para sa inyo. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na sampal kay Mateo. Ang babaeng akala niyang traidor, ang babaeng akala niyang walang pakialam, ang babaeng akala niyang iniwan siya para sa pera, ay nagpakasakit pala para sa kanya, para sa kinabukasan niya. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo, ang sakit, ang bigat. Huwag kang maniwala, Mateo, nagsisinungaling siya. Sigaw ni Veronica, desperadong ilihis ang usapan. Ginagawa niya lang yan para makakuha ng simpatya. Kung talagang mahal ka niya, bakit niya itinago ang anak niyo? 8 years, Mateo, 8 years.
Saan niya itinago ang batang yan? Napapikit si Liana. Ang galit ni Veronica ay nagsilbing mitya sa kanya. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 8 taon ay biglang sumabog. Dahil ayaw kong sirain ang pangalan mo, Veronica. Sigaw ni Liana, ang boses ay matalim at puno ng galit. Lumapit siya kay Veronica. Dahil ang mga katulad mo at ang mama niya ay siguradong ipapahiya ako. Siguradong sasabihin niyo na kapit sa patalim ako. Pinili ko pong mag-isa, na mahirapan, na magsakripisyo, para walang bahid ang pangalan niya, para hindi niyo masabing may anak ng mangingisda si Mateo Reyes. At dahil tumingin si Liana kay Mateo, ang mga mata ay puno ng luha, pero may apoy sa kalooban. Dahil sa inyong dalawa, ang tanging pag-asa ko para mabuhay ang anak ko ay ang magnakaw o mawala sa kanya ang ina niya. Pero hindi ako papayag. Hindi. Ellie ang anak ko at hindi niyo siya pwedeng kunin sa akin. Pagkatapos sabihin ang lahat, lumapit si Liana sa kwarto ni Ellie. Hindi na niya kayang manatili sa harap nila. Ayaw na niyang huminga ang parehong hangin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto. Si Ellie, gising na. Nakatayo sa may pintuan, nakahawak sa kanyang inhaler, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikinig sa mga pinag-uusapan nila. Nay! Bulong ni Ellie, ang maliit niyang mukha ay basang-basa ng luha. Aalis ka na po ba? Napakapit si Liana sa pinto. Ang tingin niya ay nagpalipat-lipat sa kanyang anak, sa kanyang ina at kay Mateo. Napakagatlabi si Mateo. Ang tingin niya ay nakatutok kay Ellie. Ang anak niya na ngayon ay umiiyak dahil sa kasinungalingan na binuo nila sa paligid nito. Mateo! Sigaw ni Veronica. Muling desperadong ilihis ang lahat. Huwag kang magpapaniwala. Ginagamit ka lang nila. Biglang naglakad si Mateo. Hindi kay Veronica, hindi sa kanyang ina. Direkta siya kay Liana. Hinawakan niya ang kamay ni Liana. Hindi ka aalis. Sabi ni Mateo, ang boses ay matigas at puno ng desisyon. Tumingin siya sa mga pulis. Kanselahin niyo ang warrant of arrest at ang report sa DSD. Walang magnanakaw, walang pabayang magulang, may nagkamali lang sa report. Pero Sir Mateo, protesta ng pulis. Ako ang head of risk management. Malamig na sabi ni Mateo. Nahanap ko na ang totoong magnanakaw at sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat. Ngayon, at sa susunod na manggulo pa siya, magkakasumbong siya sa National Police. At sa huling pagkakataon, tiningnan ni Mateo si Veronica. Isang tinging puno ng pagbabanta. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laro nito. Mateo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Tita Mercy, puno ng galit at pagkabigla nang makitang binasura ng anak ang lahat ng planong matagal na niyang binuo. Pero hindi siya pinansin ni Mateo. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Ellie, na ngayon ay tahimik nang lumapit kay Liana. Nay, totoo po? Mahinang tanong ni Ellie. Ang maliit niyang kamay ay kumapit sa damit ni Liana. Hindi makasagot si Liana. Niyakap lang niya ng mahigpit ang anak. Ramdam niya ang panginginig ng buong katawan ni Ellie. Narinig nito ang lahat. Ellie, lumuhod si Mateo sa harapan ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ang tatay mo, anak. Hindi sumagot si Ellie. Tumingin lang ito kay Liana na parang naghahanap ng permiso. Liana! Bulong ni Mateo. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. Please, kahit ngayon lang, patawarin mo ako. Pero nanatiling tahimik si Liana. Ang sakit ng 8 taon ay hindi kayang burahin ng isang patawad lang. Ang kasinungalingan ng ina ni Mateo ay malalim na humiwa sa kanyang puso. Mateo, huwag kang magpakatanga! Sigaw ni Veronica. Akmang hahakbang palapit, pero hinarangan siya ng mga pulis. Pagsisisihan mo yan. Papunta na rito ang abogado namin. Hindi na pinansin ni Mateo ang mga sigaw nila.
Ang tanging mahalaga ay ang pamilya niya, ang anak niya, at ang babaeng minahal niya na patuloy niyang nasasaktan. Mabilis na pinuntahan ni Mateo ang doktor. Kailangan niya ng DNA test na formal at legal. Hindi na niya pwedeng hayaan na may anumang pagdududa pa. Pagkatapos, bumalik siya kina Liana. Liana, sabi ni Mateo, dahan-dahang lumapit. I'm sorry. Alam kong walang salitang makababawi sa 8 taon na nawala. Pero, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para kay Eli. Hindi pa rin nagsalita si Liana. Ang kanyang mukha ay blangko, parang pader. Mateo, wag mong sabihin yan, sigaw ni Tita Mercy. Anak, pinaghirapan mo ang posisyon mo sa kumpanya. Huwag mong sirain ang lahat para sa kanya. Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina. Ma, sino ba talaga ang sinisira mo? Ang buhay ko o ang buhay nila? Umiling si Mateo. Simula ngayon, kung hindi mo matatanggap si Liana at si Eli, wala kang apo at wala kang anak. Napaiyak si Tita Mercy. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa anak. Kaya ko siyang itago, Mateo. Mahinang sabi ni Liana. Ang boses ay parang hangin. Kung gusto mong itago si Eli, kaya ko. Lalayo kami ulit. Para bang sinaksak si Mateo sa sinabi ni Liana. Ang ideya na mawawala ulit sa kanya si Eli ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagsubok na pinagdaanan niya. Hindi, sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo. Hindi ko na kayo itatago. Hindi na ako duwag. Ito ang pamilya ko at ipaglalaban ko kayo. Ilang oras pa, nailipat na si Eli sa isang mas maginhawang kwarto. Nakaidlip ito sa pagod. Si Liana naman ay nakaupo sa tabi ng kama. Hinahaplos ang buhok ng anak. Pumasok si Mateo, may dalang kape para sa kanya at sa kanyang ina. Inilapag niya ang kape sa bedside table. Cape, Lian. Alok niya. Umiling lang si Liana. Naupo si Mateo sa sofa sa kwarto. Ang awkwardness sa pagitan nila ay napakabigat. Liana, alam kong galit ka, sabi ni Mateo. Ang boses ay pagod. At may karapatan ka. Tahimik lang si Liana. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang magpanggap na maayos ang lahat. Pero Eli, kailangan niya ng magulang. Patuloy ni Mateo. Kailangan niya tayo. Kailangan niya ng ama. Hindi ako aalis, Liana. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa mapatawad mo ako. Hanggang sa tanggapin mo ako. Napakasakit ng panghihinayang na nararamdaman ni Mateo. Ang bawat sandaling nakikita niya si Eli, bawat ngiti ng bata, bawat hirap nitong paghinga, ay nagpapaalala sa kanya ng mga taon na nawala. Ang mga taon na sana ay naging bahagi siya ng buhay ng anak niya. Titatay, narinig ni Mateo ang mahinang boses mula sa kama. Bumangon si Eli. Mabilis na lumapit si Mateo sa kama. Anak, nagising ka ba? Tumingin si Eli kay Mateo. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa pagtataka. Pagkatapos, dahan-dahan nitong inabot ang maliit na kamay sa daliri ni Mateo. Hindi nagatubili si Mateo. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Eli at sa sandaling iyon, parang may kung anong boltahe ng kuryente ang dumaan sa kanya. Ang init, ang koneksyon. Ito ang anak ko. Tatay? Ulit ni Eli at sa pagkakataong ito, may ngiti na sa kanyang labi. Kaibigan po kayo ni nanay. Naramdaman ni Mateo ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ngumiti siya, isang nangiting matagal nang hindi niya nagagawa. Hindi anak. Malumanay na sabi ni Mateo, pinisil ng bahagya ang kamay ng anak. Hindi ako kaibigan ng nanay mo. Ako ang tatay mo. Tiningnan ni Eli si Liana. Tapos kay Mateo. Isang inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Yehey! Bulong ni Eli at hinila ang kamay ni Mateo palapit sa kanya na parang ayaw ng bitawan. Napakasakit, napakasaya.
Ang golden moment na ito ay nagparamdam kay Mateo ng lahat ng nawala sa kanya. Pero kasabay nito, nagbigay din ito ng pag-asa. Samantala, sa labas ng kwarto, nakita ni Veronica ang isang lalaki na may dalang kamera. May binulong ito sa kanya at ngumiti si Veronica. Isang ngangiting puno ng balak. Hindi pa ako tapos sa inyo, Liana. Bulong ni Veronica sa sarili. Sisiguraduhin kong mawawasak ang pamilya na yan. At ikaw, Mateo, pagsisisihan mo ang araw na pinili mo ang basura kaysa sa akin. Sa loob ng opisina ni Mateo sa main building ng Reyes Group, abala sila ni Liana sa pagrepaso ng mga dokumento. Mula nang aminin ni Mateo si Ellie, nagbago ang lahat. Ang opisina niya, na dati ay sterile at walang buhay, ngayon ay may mga drawings na ng batang pininturahan ng bahay at 3 tao na magkahawak kamay. Ito, Liana, sabi ni Mateo. Itinuro ang isang entry sa financial report. Ang discrepancy sa inventory ng electronic parts. Hindi ito basta pagkakamali. May nag-overprice sa supplier tapos binawasan ang bilang ng items na dumating. Pero bakit ako ang sinisi? Tanong ni Liana. Ang noo ay nakakunot. Dahil ikaw ang target? Sagot ni Mateo. Ang kanyang panga ay nagtagal. Matagal na kitang sinisira, Liana. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakatanggap si Mateo ng tawag mula kay Aling Nena, ang kapitbahay ni Liana. Sir Mateo, kailangan niyo pong pumunta rito. Bulong ni Aling Nena. May nanggugulo dito. Kinukuhanan ng litrato ang bahay ni Liana at may pinagsasasabi na masama. Agad na tumayo si Mateo. Tara, Liana, alam ko na kung sino yan. Pagdating nila sa dating tirahan ni Liana, bumungad sa kanila ang gulo. Si Veronica, kasama ang ilang paparazzi, ay nagkakalat ng mga balita tungkol kay Liana, isang magnanakaw na may anak sa iba't ibang lalaki. Ayan ang ebidensya, mga kababayan. Sigaw ni Veronica sa mga kamera. Hindi lang siya nagnanakaw, immorality pa. Tinalikuran ang anak para magpakasasa sa ibang lalaki. Kaya niya itinago ang batang yan dahil hindi niya alam kung sino ang ama. Tama na yan, Veronica. Sigaw ni Liana, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napalingon si Veronica. Nag-smirk ito. Oh, nandyan na pala ang bida. Tara, Liana, magpakatotoo ka. Sabihin mo sa kanila kung gaano kakahirap, kung gaano kakadesperada para sa pera, na kahit ang anak mo, kaya mong ipagpalit. Hindi na kinaya ni Liana. Ang lahat ng insulto, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pambabastos sa kanya at sa kanyang anak. Nilapitan ni Liana si Veronica. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga usisero, at sa harap ni Mateo, nag-angat ng kamay si Liana. Slap! Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal. Walang tunog, walang salita. Tanging ang sampal na yon ang nagsalita para kay Liana. Ang sampal na yon ang ganti niya para sa lahat ng sakit na idinulot ni Veronica. Napakapit si Veronica sa kanyang pisngi, namumula sa galit at kahihiyan. How dare you? Hampas lupa ka. Kinasuhan na kita, Mateo. Hindi mo siya pwedeng protektahan. Pero ngumiti si Mateo. Ngiti ng panalo. Sa pagkakataong ito, Veronica, huli ka na. Alam na namin ang totoo. Naglabas si Mateo ng isang USB drive. Mayroon akong testigo. Biglang lumabas sa likuran ni na Mateo at Liana si Mang Tony, ang security guard na dati ay kasabwat ni Veronica. Nanginginig ito, pero ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Pasensya na po, Ma'am Liana, sabi ni Mang Tony. Ginipit po ako ni Ma'am Veronica. Siya po ang naglagay ng mga parts sa locker niyo. Siya rin po ang nagpalit ng figures sa inventory para palabasing may nawawala. Nagulat ang mga paparazzi. Ang mga kamera ay lumipat kay Veronica. Sinungaling, tili ni Veronica. Binayaran mo yan, Mateo. Binayaran mo yan para lokohin ang lahat. Pero huli na. May ebidensya na si Mateo. May testimonya na. Sa loob ng opisina, ang mga video footage mula sa CCTV ay nagpapakita ng lahat ng ginawa ni Veronica
Sa loob ng conference room ng Reyes Group, nakaupo si Mateo sa harapan ng board of directors. Sa tabi niya, nakaupo si Liana, kalmado at matapang. Naging saksi ang mga direktor sa lahat ng ebidensya. Veronica, sabi ng chairman ng board, ang ginawa mo ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagtataksil sa tiwala ng kumpanya. Malaki ang pinsala na idinulot mo. Walang masabi si Veronica. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, pero wala ng simpatiyang mata mo. I have already filed a case against Miss Veronica for fraud, defamation, and abuse of authority. Sabi ni Mateo, ang boses ay matigas at walang awa. She will face the full extent of the law. Sa isang iglap, dumating ang mga pulis. Kinapkapan nila si Veronica at inilagay ang posas. Mateo! Tili ni Veronica. Ang boses ay puno ng galit at huling pagbabanta. Pagsisisihan mo yan. Huwag kang magpakakampante. Akala mo ba matatapos na ang lahat? Hindi. Dahil may mas malaking sikreto pa ang pamilya nyo. Ang mama mo. May sakit siya. Isang malalang sakit. Natigilan si Mateo. Nagulat ang board. At si Liana, napatingin kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Inilabas ng mga pulis si Veronica sa building. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumayo. Naiwan si Mateo at Liana sa conference room, tahimik. Ang laban ay nanalo na. Pero may isang bagong misteryo ang bumulaga sa kanila. Ang revelation ni Veronica tungkol sa sakit ni Tita Mercy ay parang mitya na sumabog sa puso ni Mateo. Hindi niya maintindihan bakit hindi sinabi sa kanya ng ina. Agad silang nagpunta ni Liana sa bahay ng kanyang ina. Tahimik ang buong mansyon. Nakita nila si Tita Mercy sa kanyang kwarto, nakahiga sa kama, namumutla at tila humihina. Ma? Mahinang tawag ni Mateo. Lumingon si Tita Mercy. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Mateo, Liana. Ma, anong totoo sa sinabi ni Veronica? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang umupo si Tita Mercy. Napabuntong hininga siya. Isang paghingang puno ng pagod. May sakit ako sa puso, Mateo. Matagal na. Ayaw kong sabihin sa'yo dahil ayaw kong mag-alala ka. Napayuko si Mateo. Ang lahat ng galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng awa at panghihinayang. Ang ina niya, na noon ay napakatigas at matapang, ngayon ay tila napakahina. Ma, bakit mo naman tinago? Bulong ni Mateo, ang luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Dahil sa'yo, kaya ako lumayo kay Liana noon. Dahil sa takot na baka masira ang buhay ko. Ngayon, ikaw naman ang nagtatago ng sakit mo. Niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Ma, patawarin mo ako. Naging masyado akong galit. Hindi anak, mahinang sabi ni Tita Mercy. Hinaplos ang buhok ni Mateo. Ako ang humingi ng tawad. Masyado akong naging makasarili. Gusto ko lang ng pinakamaganda para sa'yo, kaya hindi ko nakita ang halaga ni Liana. Pero mali ako, anak. Mali ako. Tumingin si Tita Mercy kay Liana. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi. Liana, patawarin mo ako. Sana ay mapatawad mo ang lahat ng nagawa ko sa inyo, sa anak ko at sa anak mo. Hindi nakasagot si Liana. Ang sakit ng 8 taon ay hindi pa rin nabubura. Pero ang nakita niya ngayon ay hindi na ang matigas at mapanghusgang Tita Mercy. Nakita niya ang isang ina na nagkasakit, isang ina na humihingi ng tawad. Kailangan niyo po ng pahinga, Tita Mercy, sabi ni Liana. Ang boses ay malumanay. Magpapagaling po kayo. Para po kay Eli. Gusto niya pong makilala ang lola niya. Ngumiti si Tita Mercy. Isang nangiting matagal nang hindi niya nagagawa. Salamat, Liana. Salamat sa pangunawa. Sa mga sumunod na linggo, si Liana ang naging kasama ni Tita Mercy sa ospital. Siya ang nag-aalaga.
nagbabantay, at nagbibigay ng lakas sa matanda. Ang pag-aalaga ni Liana ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamalasakit, dahil ito ang tamang gawin. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hospital garden, nakita ni Liana si Mateo na may dalang bulaklak. Lumapit si Mateo kay Liana, lumuhod sa harap niya, at inabot ang bulaklak. "Liana," sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. "Hindi ko na kayang mawala ka ulit sa buhay ko. Hindi ko na kayang mawala si Eli. Gusto kong bumuo tayo ng pamilya. Isang tunay na pamilya. Isang pamilyang walang kasinungalingan, walang pagtatago. Kaya, Liana Flores, will you marry me? Again?" Napakasakit, napakasaya. Ang proposal ni Mateo ay hindi lang pangako ng pagmamahal. Ito ay pangako ng pagtubos, ng pagpapatawad. Nagsimulang umiyak si Liana, pero ang mga luha niya ay luha ng saya. "Oo, Mateo," sabi ni Liana. Ang boses ay nanginginig. "Oo, pakakasalan kita." Sa mga sumunod na buwan, bumalik ang sigla sa pamilya Reyes. Gumaling si Tita Mercy. Si Veronica naman, nahaharap sa kasong paglabag sa batas at pagkalugi ng Reyes Group dahil sa kanyang pandaraya. At ang pamilya ni Mateo, Liana, at Eli ay nagdiwang. Isang simpleng salo-salo sa lumang barangay ni Liana sa Iloilo. May lechon, may karaoke, may mga kapitbahay na nagpalakpakan. Hindi sila nagpakasal sa isang engrandeng simbahan. Hindi sila nagkaroon ng mamahaling reception. Nagpakasal sila sa simpleng chapel sa Iloilo, sa harap ng kanilang mga minamahal, hindi para ipagdiwang ang pagtatapos, kundi ang simula ng lahat. Nakatayo si Liana sa harap ng altar, suot ang simpleng puting bestida. Sa tabi niya si Mateo, nakangiti, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. At sa harapan nila, si Eli, suot ang kanyang barong, nakatingin sa kanilang dalawa, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa wakas na'y, bulong ni Eli, ngumiti. "May tatay na po ako." Ngumiti si Liana, hinawakan niya ang kamay ni Mateo. Ito na ang bahay niya. Ito na ang pamilya niya. 1 taon na ang nakalipas mula ng ikasal sina Liana at Mateo. Ang lumang bahay sa tabi ng dagat sa Iloilo na dati ay puno lang ng alaala, ngayon ay puno na ng tawanan at buhay. Ang simoy ng hangin ay may kasamang amoy ng asin at ang halakhak ni Eli. Naglalaro si Eli sa buhangin, abala sa paggawa ng sandcastle. Ang kanyang paghinga ay normal na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Malusog siya. Masaya. May pamilya. Nakatayo si Liana sa may pinto ng bahay. Pinagmamasdan ang mag-ama niya. Niyakap siya ni Mateo mula sa likuran, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. "Masaya ka ba, Lian?" Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Liana. Tiningnan niya ang singsing sa kanyang daliri. Hindi ito mamahalin, pero puno ito ng kwento. Puno ito ng sakit, ng pagsubok, at ng pangako. "Higit pa sa masaya, Mateo," sagot ni Liana. "Akala ko noon, ang pagmamahal, kailangan kong isakripisyo. Akala ko, ang pamilya, kailangan kong kalimutan. Pero, mali ako." Hindi pa rin tuluyang nawala ang sakit ng 8 taon. Hindi pa rin nawala ang mga peklat ng kasinungalingan. Pero ngayon, sa piling ni Mateo at Eli, alam niyang gumagaling na ang mga sugat. Alam niyang sulit ang lahat ng pinagdaanan niya. Si Tita Mercy na ngayon ay mas malakas na, ay kasama nilang naninirahan sa Iloilo. Nakaupo siya sa rocking chair sa balkonahe, pinapanood si Eli. Ang matigas na puso niya ay lumambot na. Nakita na niya ang tunay na halaga ni Liana. Hindi na niya binanggit ang kanyang mga dating pangarap para kay Mateo. Ang tanging mahalaga ay ang ngangiti ng apo niya. Ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang anak. "Patawad," bulong ni Liana, hindi kay Mateo,
kundi sa sarili niya. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para rin sa sarili. Pinatawad na niya si Tita Mercy, pinatawad na niya si Mateo, at higit sa lahat, pinatawad na niya ang sarili niya sa pagiging duwag noon. Napatingin si Mateo kay Liana. Pinatawad mo na ba ako? Humarap si Liana kay Mateo. Inabot niya ang kamay ng lalaki at hinawakan ng mahigpit. Matagal na, Mateo. Hindi madali. Pero natutunan ko na walang pagmamahal kung walang pagpapatawad. At walang kapayapaan kung patuloy kang magtatago. Tiningnan nila si Eli na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanila. May daladalang seashell, ang pamilya. Hindi ito perpekto, hindi ito walang problema. Pero ito ay totoo. Ito ay puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pagpapatawad. Clara. Mga minamahal kong taga-subaybay, sa kwento ni Liana at Mateo, nakita natin na ang pag-ibig ay parang karagatan. May tahimik na bahagi, may malalim na misteryo, at may malakas na alon na susubok sa ating paninindigan. Walang masakit na kasinungalingan na hindi kayang burahin ng katotohanan. At walang nawawalang pag-asa na hindi kayang ibalik ng pangalawang pagkakataon. Ang pagpapatawad ang pinakamahirap na ibigay. Lalo na kung ang sugat ay mula sa taong minahal mo ng lubos. Pero kung ang kapatawaran na iyon ang tanging susi para muling mabuo ang iyong puso at makahanap ng tunay na tahanan, hindi ba't sulit itong ibigay? Dahil sa huli, ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay desisyon. Desisyong maniwala, magtiwala, at manatili. Kahit gaano pa kahirap ang alon. Kaya huwag kayong susuko, mga kakilig at luha. Dahil laging may pag-asa, laging may bukas. At sa piling ng kanilang muling nabuong pamilya, nahanap ni Liana at Mateo ang kanilang tunay na tahanan. Maraming salamat po mga minamahal kong tagapakinig sa muli ninyong pagtanggap kay Clara at sa aming kwentong puso. Ang bawat sandali ng pagsubok ni Liana at Mateo ay naging bahagi ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa mga eksenang naghihirap si Liana at nalilito si Mateo, hindi ko rin maiwasang maluha. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat desisyon, ang sakit ng bawat kasinungalingan, at ang pag-asa sa bawat pagpapatawad. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa maraming pamilyang Pilipino na sa gitna ng unos at pagsubok ay patuloy na naghahanap ng liwanag. Pinapaalalahanan tayo nito na ang pag-ibig tulad ng isang munting binhi ay kailangan ng tiwala at pangunawa para tuluyang mamukadkad. Naway ang muling pagtatagpo ng puso ni Liana at Mateo ay magsilbing paalala na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad at ang pinakamagandang kinabukasan ay doon lang natin matatagpuan kung saan tayo buong buo at totoo. Ikaw ba? Matapos mong pakinggan ang kwento ni Liana at Mateo, kaya mo rin bang patawarin ang taong minsan mong minahal na nakasakit sa'yo alang-alang sa isang muling pagkakataon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, paki-like at share po para marami pa tayong maabot na puso. Maraming salamat po ulit hanggang sa susunod na kwentong puso. Kwento. Lihim ng kahapon, bukas ng pag-ibig, lahat ng karapatan ay nakalaan. Boses ni Clara.